Pinoy celebrities na spotted sa Stars at Walk of Fame Ceremony 2024. Ang mga celebrities ay pumunta sa Eastwood City sa Libis, Quezon City noong March 6, 2024 para sa 18th edition ng Walk of Fame. 20 personalidad ang idinagdag sa mga pangalan ng mga artista na pinarangalan ng mga bituin na nakabaon sa mga sidewalks ng mall property. Ang Walk of Fame ay pinakilala noong 2005 ng television host na si Herman Kuya Germs Moreno bilang bersyon ng Pilipinas ng sikat na Hollywood Walk of Fame sa California, USA. Dahil sa mga pinakabagong dagdag na ito, mayroon na ngayong kabuuang 364 na mga artista mula sa telebisyon, pelikula, radyo, balita, at pampubliko mga usapin, musika, dulaan at social media, kung saan ang kanilang mga pangalan ay matatagpuan sa Eastwood City. Bagamat may mga tanong pa rin tungkol sa criteria para sa pagpili ng mga miyembro, ang Walk of Fame ay naging isa sa mga pinaka-inaabangang kaganapan sa showbiz. Ipinagmamalaki ng mga napili ang karangalang magkaroon ng kanilang mga pangalan sa prestihiyosong listahan. Ang mga tao mula sa fans na nagtipon sa paligid ng Eastwood Central Plaza ay nagsimulang magtayo ng maaga pa ng tanghali. Hindi pinapansin ang mainit na panahon sa buong Metro Manila. Inanunsyo ang pag-umpisa ng kaganapan alas 5 ng hapon, ngunit nag-umpisa lamang dumating ang mga celebrity guests makalipas ng 1 oras. Isa sa mga unang dumating sa red carpet ay sina GMA Network Senior Vice President for Programming, Annette Gozon Valdez at Joy Marcelo, Vice President para sa Sparkle, ang talent arm ng network. Kasama rin ang buong suporta mula kay Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA President and Chief Operating Officer Gilberto R. Duavit Jr. at ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes sa mga Kapuso inductees. Ang ama ni Annette, ang GMA Network Chairman si Attorney Felipe L. Gozon na kilala bilang FLG, ay isa sa mga pinarangalan ng gabi na yon. Isa sa mga bagong kinilala sa Walk of Fame ay ang chairman at advisor ng GMA Network. Ayon pa kay Attorney Gozon, pakiramdam niya ay hindi siya bagay dahil hindi naman siya artista. Naroon din si Solar Entertainment President Wilson Tieng upang i-unveil ang kanyang bituin. Kabilang sa mga bagong nakatanggap na kanilang sariling bituin sa Walk of Fame ay ang abot kamay na pangarap star na si Richard Yap. Lubos o manong nagulantang si Richard sa pagtanggap na kanyang bituin sa Walk of Fame dahil hindi niya inaasahang tatagal siya sa industriya ng mahigit na 5 taon. Sina Luis Manzano at Baron Geisler ay naglaan ng oras upang dumalo sa seremonya at saksihan ang pagbubukas ng kanilang mga bituin. Ang original Filipino music band na River Maya na kinakatawan ng 3 miyembro nito na sina Mark Escueta, Nathan Azarcon at Kakoy Legaspi ay labis ang ngiti sa induction ceremony. Pinasalamatan nila ang matagal na mga Filipino fans sa kanilang patuloy na suporta sa loob ng mga taon. Ang iconic 80s band na The Dawn na pinamumunuan ng singer na si Jet Tangan ay tumanggap na ng matagal nang inaasahang pagkilala mula sa komite ng Walk of Fame. Sa pagpapakita ng Current Times, ang social media personality na si Small Laude ay binigyan ng kanyang sariling bituin, isang tanda ng malakas na pagkaengganyo ng mga influencer at online personalities ngayon. Napatunayan ni Alden Richards kung gaano siya kamahal ng publiko na nagdulot ng sigaw mula sa mga manonood tuwing makikita nila ang kapuso actor. Ang love team na Bel Mariano at Donnie Pangilinan ay isang kasiyahan para sa mga fans sa venue dahil sila ay nagdulot ng mga nakakabingi na palakpakan at sigaw mula sa mga taong nanonood ng event. Ang pamilya ni Donnie, sa pangunguna ng kanyang mga magulang na sina Anthony Pangilinan at Maricel Laksa, ay buong puwersa upang suportahan ang kapamilya actor. Upang maalala ang yugtong ito, nag-post si Bella Larawan kasama kanyang co-star na may caption na "Feeling nostalgic after attending yesterday's Walk of Fame. This reminds me of my childhood, of how I used to dream of having my own star. Thank you for helping me reach one." Masayang-masaya si Donnie sa karangalang tinanggap sa iconic venue at ibinahagi rin niya ito sa Instagram. "Used to dream about things like this. #Walk of Fame." Ang Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle D ay napakaganda mula nang lumakad siya sa red carpet. Pagkatapos i-reveal ang kanyang bituin, hindi binigo ni Michelle ang mga fan habang lumalapit siya sa kanila upang magpa-autograph at magpakuha ng mga larawan kasama sila. Nagpapasalamat ang Miss Universe Philippines 2023 sa pagkilala sa kanyang mga nagawa, hindi lang sa industriya ng entertainment, kundi pati na rin sa kanyang mga passion at advocacies. Naiyak naman ang pulang araw star na si Sanya Lopez nang tanggapin niya ang kanyang Walk of Fame star. Miss na ni Sanya ang Walk of Fame na itinatag ni Herman Moreno na kanyang itinuturing na tatay sa showbiz. Hiniling niya na sana ay magkakasama sila sa gabing yon. Si Sanya ay na-discover ni Kuya Germs noong siya ay 14.
at siya ang huling inductee na ni-reveal ang bituin sa seremonya. Napakasaya naman ni Lars Santiago sa pagkilala sa kanya sa Walk of Fame. Hindi niya inakalang pwede pala siya makakuha ng sariling bituin rito. Nagpapahayag din si Lars na kanyang pasasalamat sa natanggap na bituin at kay Kuya Germs para dito. Samantala, isa sa mga pinakamalaking nagbigay kontribusyon sa pag-unlad ng Philippine Entertainment ay si Vic Del Rosario Jr., Chairman and CEO ng Viva Communications Inc., ay nagpunta rin sa okasyon. Si Johnny Manahan, na kilala bilang Mr. M, ay sentro ng atensyon dahil sa kanyang trabaho sa likod ng kamera. Nagpapasalamat din siya sa pagkilala sa kanya sa Walk of Fame. Si Claudine Barreto ang nag-imbak kay Mr. M sa Walk of Fame. Ang mga direktor na sina Brilliante Mendoza at Tony Y. Reyes ay nagkaroon din ng kanilang pagkakataon sa spotlight habang bawat isa ay inihayag na may kanya-kanyang bituin. Para sa kategoryang News and Public Affairs, ang business journalist na si Cathy Yapiang ang mga inductees ng taon na ito. Nabigyan din ng Walk of Fame star si DZBB anchor Joel Reyes Zobel, kasama ni Joel ang kanyang pamilya sa pagtanggap ng prestihiyosong parangal na ito. Kinilala rin si Mencho Lauchenko para sa kanyang trabaho bilang isang theater actress. Nandoon din upang ipagdiwa ang mga bagong dagdag na sina Jackie Lu Blanco at John Knight na nilingkod bilang mga host para sa gabi. Kasama nila ang singer-host si Billy Crawford bilang ang pinakabata sa mga miyembro ng That's Entertainment team at isa sa mga paborito ni Kuya Germs. Kumanta ng pambansang awit ng Pilipinas si Dulce, habang si Christian Bautista naman ang nag-perform ng kanta na Send in the Clowns upang simulan ang programa. Kabilang sa mga presenter, sina legendary Filipino bowler Paeng Nepomuceno at veteranong broadcast journalist Rico Hizon. Nandoon din si Lala Soto, ang head ng Movie and Television Review and Classification Board. Ang mga magkakapatid na Bautista sina Herbert, Hero at Harleen ay nasa lugar ng maaga. Ang gabi ay nagtapos kasama ang lahat mula sa mga inductees at mga bisita ay nagkasama-sama habang kumakanta ang The Dawn ng kanilang mga hit na Envelope Ideas at ang anthemic and sentimental na Salamat. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!